Nehemiah chapter 2, ng panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw ng unang buwan, dalawampung taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo ay wala ka namang sakit. Natakot ako, kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador na lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Huda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, abot ko at sa kanila ang liham ng hari. Nang malaman ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal ng Amonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. Dumating ako sa Jerusalem, 3 araw na ako roon, ay hindi ko pa ipinaalam kanino man ang pinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis sa daang patungo sa bukal ng dragon hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang gibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno, kaya't naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahangon na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya naghanda na sila upang simulan ang gawain. Ngunit nang malaman ito ni Sanballat na Horonita at Tobias na isang opisyal na Amonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, ano ang ginagawa ninyong iyan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaala man sa Jerusalem. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, nais muli namin na matuto sa iyong salita at lumago. Nais namin, Panginoon, pakinggan ang iyong tinig. Pagkat sa buong linggo, marami kaming tinig na naririnig. At isa lang ang tinig na pinakamahalagang pakinggan. Yan ang tinig mo, Panginoon. Malalaman namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. So ngayon, Panginoon, ipahayag mo ang iyong kalooban sa aming buhay. Tulungan mo kami lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mong oras nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, konting review lang po sa pinag-aralan natin sa chapter 1. So, sino nga po ba si Nehemiah? Si Nehemiah ay isang Hudyo na panganak at lumaki sa Persia. Siya ay naglilingkod bilang taga-abot ng cup ng king or cup bearer. At isa itong prestigious na posisyon, honorable na posisyon. At tandaan natin na si Nehemiah ay hindi
pa nakapunta sa Jerusalem. Kasi nga po, siya po ay naipanganak at lumaki sa Persia. Because, di ba, 150 years, kung naalala nyo last week sa ating pag-aaral, 150 years before ang kanyang kapanganakan, linusob ni Nebuchadnezzar ang king ng Babylon, linusob niya ang Jerusalem, winasak niya ang syudad, and you will read na, again, ang mga Hudyo ay naging cannibal sa puntong ito, kinain pati ang kanilang mga anak na kasi sa gutom, at pinahintulutan ito ng Diyos dahil sa kanilang pagrebelde sa Panginoon, dahil hindi na sila namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yan nga po nangyayari pag hindi tayo nasa kalooban ng Diyos. Magulo, may mga consequences sa mga maling desisyon at maling pamumuhay natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So, remember, isipin nyo pati anak, kinakain na, pati yung pamilya, kumbaga hindi na, wala na doon yung mayroong ng treatment hindi maganda, yung pagka-traidor dahil kinain nga yung anak. So that's what happened po, basta tayo po ay wala sa kalooban ng Diyos. We make wrong decision and talagang magulo ang buhay natin. So, nawasak lahat, hindi iniwan ni Nebuchadnezzar na hindi destroy ang Jerusalem. So, nasira lahat, templo, mga pintuan, pader, at dinala niya ang mga napakaraming Hudyo papunta sa Babylon. Ang Babylonian Empire ay pinalitan ng Persian Empire. And ang King of Persia, ang kanyang pangalan ay si Cyrus, ay siya munang naging king, nung nakaupo sa trono. Pinahintulutan niya ang mga Hudyo na dinala na bumalik sa Jerusalem. Marami mga Hudyo ang bumalik sa Jerusalem, pero tandaan rin natin na marami din na nagpaiwan sa Persia. At so, ang iba doon na nagtrabaho, naghanap buhay, doon ang kanila bumuo ng pamilya, kontento na sila, masaya na nagpaiwan sa Persia. At ito nga po si Nehemiah at ang kanyang mga ninuno, ang kanyang pamilya ay nagstay sa Persia. And so, hindi pa niya nakita ang Israel. Wala siyang ideya kung ano ang itsura, hindi pa niya namit ang mga tao na nandoon sa Jerusalem. And remember, until he got a news na mula sa kanyang brother and a traveling companion na ang Jerusalem ay nasa broken condition, wasak, totally distressed, totally destroyed ang lugar. And so, ano po ang naging response ni Nehemiah? Remember, siya po ay umiyak, siya po ay nagpuwasa, nanalangin sa Panginoon. Nakita natin sa chapter 1 na ito yung naging response niya. So, he was broken-hearted sa puntong ito, sa narinig niyang kondisyon ng Jerusalem at ng mga kapatiran niya, mga kapwa niya, mga Hudyo. And so, now in chapter 2, ito na po ang pagpasok natin sa chapter 2, after 4 months of praying, hindi siya kaagad nag-rush na nag-decision. Alam niyo po, mapapansin niyo yung date dito sa verse 1. Sabi dito, ng panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw ng unang buwan, ika-20 taon, ito po ay Nisan, tinatawag na Nisan. During the time na siya ay naka-receive ng news, you'll remember sa chapter 1, it is the time of Chislev, that is November to December. And ito dito sa chapter 2, March and April. So mga 4 months bago siya gumawa ng move, bago siya humingi ng permiso. Ilang buwan siyang nanalangin? Mga 4 months siyang nanalangin bago siya gumawa ng desisyon. Hindi siya nag-rush. Idinulog niya sa Panginoon bago siya gumawa ng desisyon. Hindi siya nagpadalos-dalos. Pinag-pray muna niya sa Panginoon, Lord, ano ang gagawin ko? Ito ba ang tama na desisyon? And maraming beses, o minsan sa ating buhay, gumagawa tayo ng mga padalos-dalos na move na hindi muna natin pinapanalangin at iniisip ng mabuti. Kaya, there's no success. Kaya, mas lalong nagiging problema dahil hindi muna natin pinagpipray sa Panginoon. Dinudulog sa Panginoon. So, nakita nyo po ang pagitan sa chapter 1 na nakarinig siya ng balita sa kondisyon ng Jerusalem at ngayon na siya'y gagawa ng move.
na kung saan mahabang time muna bago siya gumawa ng move. 4 na buwan. So, again, kaya importante din yung mga date na inilalagay dito sa Biblia. So, dito, may 4 na bagay para simpleng maunawaan natin. Una, ang petisyon, o sa madaling salita, request ni Nehemiah. Pangalawa, ang inspection. Nilibot niya ang lugar ng Jerusalem, tiningnan niya mga pader, mga pintuan, at malalaman natin mamaya kung bakit. At pangatlo, motivation. Minotivate niya mga tao. Lahat tayo maglingkod sa Panginoon. Huwag niyong hayaan na ganito lang ang lugar natin na wala tayong gawin para sa Panginoon. Maglingkod tayong lahat sa Panginoon. So, motivation. Pero pang-apat is intimidation. Nabasa natin si Sanballat, Tobias, na sila, at Gesem, sila ang hadlang sa gawain na ito. Ngunit, nagpatuloy sila sa kabila ng hadlang. Okay? So, yun yung 4 na bagay na tandaan po natin. So, simulan natin yung petition ni Nehemiah, yung request ba niya, verses 1 to 8. Nice ko muling i-retell ang story dahil binasa naman natin. So, it's during the time ng Nisan, so March and April, nagsimula na kung saan si Nehemiah dito na nagagawa ng move na humingi ng permiso sa king. So after 4 months, after 4 months ng pananalangin, dumating ng araw na ito sa wakas na si Nehemiah ay magre-request sa king. At 4 months na nakalipas since na si Nehemiah ay nananalangin, patuloy siyang nanalangin sa kondisyon ng Jerusalem. At napakabigat ito sa puso niya na ganito ang katayuan ng kanyang lugar, ang kondisyon ng mga kapatid niya sa Jerusalem. And kailangan niyang humarap sa hari, kailangan niyang maging bold, maging brave sa hari. And so, ito yung time na kailangan niyang i-conquer ang kanyang fear. Diba? Makikita natin dito na natakot si Nehemiah dahil hindi ka pwede mag-serve sa king na malungkot ang mukha mo. Kasi ang king ay pinagsisilbihan na kung saan dapat siya ay mapiplease, matutuwa. Kapag nag-serve ka na malungkot ang mukha mo, yari ka. Sisintensyahan ka ng kamatayan. Pero makikita natin dito na mayroong magandang relasyon si Nehemiah sa kanyang boss, sa king. So, but then, ito yung burden niya. Mapapansin natin yung burden, yung bigat na hindi niya makaya sa kanyang puso na ganito ang katayuan ng kanyang homeland, ng mga kapwa, kapatiran, mga Hudyo. Tanong ko po sa inyo, nagkaroon ba kayo ng burden, bigat sa damdamin na hindi nyo makaya? For example, na kayo lang ang makakilala sa Panginoon? Burden na kung saan yung mga pamilya nyo ay walang relasyon sa Panginoon? Forget about religion because we're not standing sa religion. Pero hindi lahat ng tao may relasyon sa Panginoon. Lahat ng tao may reliyon, pero hindi lahat ng tao may relasyon. What do you mean, relasyon? You can say, natuwak sa Ginoo, pero mayroon relasyon. Anong ibig sabihin ng relasyon? Do you read this Bible? Nakikipag-usap ka ba sa Panginoon? Kilala mo ba siya sa iyong buhay? May time ka ba sa Kanya para purihin siya, sambahin siya? Yun ang relasyon. At hindi pinag-usapan na natin dito yung religion. Because everybody na mga tao tatanungin mo naniniwala sa Diyos. Kahit nga sa Santiago, naalala nyo, kahit nga demonyo na naniniwala sa Diyos. They believe in God. Pero wala silang relasyon sa Diyos. Meron po bang kabigatan sa puso nyo na ganon? Ay, ayoko na pagdating ko sa langit. We're not saying na yung organization natin ang way na papunta sa langit. Jesus is the way, the truth, and the life. Walang makakaparoon sa Ama, liban sa Kanya. Jesus is the way. Pagrelasyon sa Kanya, pagsampalataya sa Kanya. But not everyone na mayroong relasyon. Kaya yung burden na dapat sa puso natin, na hindi lang dapat na tayo nakakakilala sa hindi lang na tayo lang ang may relasyon sa Panginoon, hindi lang tayo dapat nakatanggap ng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. And so we should have burden sa mga loved ones natin. Do you have burden? Gaya ng burden ni Nehemiah, hindi ko matiis, hindi ko kaya na ganito yung mga kapatid ko, mga kapwa Hudyo, na yung homeland ko ay ganito. Tayo po ba natitiis natin? Na yung mga loved ones natin na hindi makakilala sa Panginoon, na hindi sila makarinig ng mabuting balita? Yung loved ones natin na namumuhay sa kasalanan na hindi po natin paalalahanan na sila po ay kailangan nila na pagsisihan ng kanilang kasalanan at magkaroon ng relasyon sa Diyos.
So, yun ang burden ng isang Kristiyano. And, you know, like Nehemiah, start in prayer. Maring natatakot ka sa ngayon. Nehemiah started in prayer. Tama po ba? In chapter 1, nanalangin siya, Lord, ito po yung bigat sa damdamin ko. Asawa ko, ganito ang buhay niya. Ito yung anak ko, ganito ang buhay niya. Idulog mo sa panalangin like Nehemiah. And remember also na upang matupad ang kalooban ng Diyos, maaaring gamitin ka ng Diyos para sa kanyang kalooban, na instrumento ng kanyang kalooban. Like Nehemiah. Tama po ba? Siya ay gagamitin ng Diyos dito para matupad ang kalooban ng Diyos. Yan po makikita natin dito. And in verse 4, nagkaroon ng pagkakataon si Nehemiah, dumating ng oras ang araw para sa kanyang pag-perform ng kanyang tungkulin bilang cupbearer, at napansin ng hari na hindi siya masaya. Malungkot ang kanyang pagmumuka. So, tumugon si Nehemiah sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa hari na malulungkot pa po ba ako kung walang dahilan? So, sinabi niya na ang dahilan po ng kalungkutan ko ay dahil sa ang syudad po namin ay wasak. And hindi po magandang katayuan ng mga aking mga kapatiran, mga kapwa Hudyo, nasa broken condition sila. And before he answered the king, alam niyo po muna yung ginawa niya. Nanalangin siya ng mabilisang prayer. Remember, 4 months nananalangin siya. And even right now, sa pagharap niya sa king, ay nananalangin pa rin siya. Tingnan niyo po sa verse 4, nanalangin siya. Bakit siya nanalangin? Dahil sinabi diyan na natatakot siya. And that's the best solution kapag may kakatakutan tayo sa ating buhay. Ano po ba yung kinatatakutan niyo sa buhay? And the best solution sa mga kinatatakutan natin is to bring it to prayer. Remember, as I would go sa surgery, Lord, help me. Natatakot ako. I remember during the COVID time, Lord, natatakot ako. I admitted to God, Lord, natatakot ako about sa injection. Hindi ko alam kung ito ba ay garantisado. But, you know, whenever we are afraid po, ang best solution talaga is to pray. Ipanalangin natin, gaya ng ginawa ni Nehemiah. And perhaps, ang kanyang panalangin ay katulad ng panalangin niya na binanggit niya sa chapter 1, verse 11. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ang iba pang lingkod ninyo na nagdanas magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyo ang kahabagan ng hari. Perhaps this is his prayer sa mga sandaling ito habang nakaharap siya sa king. And so, nagtanong ang king, so gaano katagal na nananatili ka doon? Concern ng king, kung kailan siya babalik. And so, nagbigay si Nehemiah ng definite na time at humiling pa siya ng authorization letter sa kanyang paglalakbay kasi may mga permiso bago ka makapasok. So, mula sa king, kung mayroon siyang authorization, madali siyang makakapunta sa lugar niya or sa homeland niya sa Jerusalem. And maliban pa doon, may mga supplies, may provision pa na hiniling niya para sa pagtatrabaho doon sa Jerusalem. And so, kung mapapansin niyo sa verse 8, sinabi, gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Take note, hindi niya sinabi dito, wow, dahil sa magaling ako makipag-usap sa hari, kaya natanggap ko ang mga provision. Tingnan niyo po dito, binigyan niya ng credit ang Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos. Ilan bang mga tao ngayon na nagbibigay credit sa mga success na natatanggap nila mula sa Panginoon? Sa mga blessing na natatanggap nila sa Panginoon? Wala. Siguro, Christians, many Christians will do that, pero mapapansin natin na sa kalibutan, usually sa libutan, mapapansin na nila that they give credit sa kanilang mga sarili. Dahil po sila ay nagsipag, dahil po sila ay matalino, dahil po sila ay magaling, hindi nila binibigyan ng credit ang Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya nandito ako ngayon. Dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya ako nagtagumpay. But for us as Christians, dapat na binibigyan po natin palagi ng credit dahil siya ang dahilan ng lahat ng mga natatamasan natin na pagpapala. Kung ipaalala sa atin, mga kapatid, na bigyan po lagi natin ng credit ang Panginoon. Pag hindi mo binigyan ng credit ang Panginoon, sa iyo ang karangalan,
sa iyo ang kaluwalhatian. So, napansin po natin dito na binigyan ng credit ang Diyos. Binigyan ni Nehemiah ng credit. But, dito mapapansin natin na kung gaano kahalaga ang pananalangin. Biruin niyo 4 months. And even sa puntong ito, nananalangin pa rin si Nehemiah. Lahat po ba ng mga bagay sa buhay niyo, dinudulog niyo po sa Panginoon? Kasi most of the na nangyayari ngayon sa sanlibutan, they will expose it na sa social media. And they don't go first sa Panginoon. They go immediately, publicly sa social media about their problem. But for us, sa ating mga Kristiyano, hindi natin ginagawa yun. Para bang ang mga tao sa makakatulong sa ating mga problema. Nakalimutan natin na ang pinaka-importante na sabihan natin ang ating mga problema at hingan natin ng favor ay ang Panginoon. So, importante po yung prayer. Mapapansin natin dito, and mapapansin din natin yung plano dito ni Nehemiah nang tinanong siya kaagad kung gaano katagal siya, nagbigay siya ng definite time at humingi siya ng permit and supplies. Hindi siya yung tao. So, gaano katagal? Ambot. Ilagay niyo sarili niyo. Ambot, gak maaram. Nakakuha na kami sito nga, puro ambot ang baton. It's like, hindi gumagana yung mind. Or, I don't know, mental block. Pero, si Nehemiah, mayroon na siyang nakahanda na plano. Alam niya na kung ano ang gagawin niya. So, gano'n katagal? Ganito po, mahal na hari, nagbigay siya ng definite time. And then, humingi siya ng permiso kasi ganito po ang mangyayari. Baka hindi ako makadaan kaagad. Bigyan niyo po ko ng authorization letter. And then, kailangan ko po rin ng supply para sa pagtatrabaho. And so, nakaplano na kaagad, nagbigay siya ng detalye. And now, pagdating niya, nag-stay muna siya 3 days. And then, sa gabi, nag-inspect siya sa katayuan ng Jerusalem, and verses 9 to 16. So, beginning with verse 9, so, iniwan niya ang kanyang pagka-cupbearer at dito muna siya naglingkod. Alam niyo po, ito rin yung isang lesson dito. Minsan po, or ito din ito nangyayari, puro trabaho, cupbearer, trabaho sa pagiging cupbearer. And some forget to serve sa kanilang church, sa simbahan, or sa maglingkod para sa Panginoon. Puro lang trabaho. And they forget, minsan gusto ng Panginoon na i-reorder natin yung priority. Palagi na lang, busy sa bahay, busy sa trabaho, busy sa bahay, busy sa trabaho. Puro lang yung benefit sa atin, sa sarili natin. And how about time to serve God and to serve yung people ng Panginoon, yung mga kapatiran sa Panginoon like Nehemiah. And so, iniwan niya ang kanyang pagiging cupbearer, reset niya, reorder niya ang priority. Iwanan ko muna. Remember, maganda yung trabaho niya. Malaki ang sweldo niya bilang cupbearer. King ang pinagtatrabaho niya. Sino ba yung Chef Boy Logro na bilang chef sa King? Malaking sweldo. Pero, aanin niya ang malaking sweldo kung meron namang bumabagabag sa kanyang damdamin. At ang bumabagabag sa kanyang damdamin ay ang katayuan ng kanyang homeland, ng Jerusalem, at ang kanyang mga kapatiran. Kapwa mga Hudyo. So bilang cupbearer, papunta siya sa pagiging role ng builder. So and we read sa Nehemiah chapter 2 verse 9 na pinahintulutan siya ng king at nagbigay pa ng escort. Parang dito kung mayroon kang escort, kung may mga tao nakakakita sa iyo, uy, may mga escort. Magiging parang prominent ka dahil may escort ka. So may credentials siya or may bigatin siguro itong mga taong ito dahil may mga escort siya sa kanyang paglalakbay papunta sa Jerusalem. So pagdating niya sa Jerusalem, kaagad na nakatanggap si Nehemiah ng opposition. May mga tao na hindi sang-ayon sa kanyang pagdating at sa kanyang plano, sa kagustuhan niya, si Sanballat at si Tobiah. Ito yung mga politicians sa neighboring areas. And hindi sila na masaya na mayroong dumating para sa kapakanan, para asikusuin o tulungan ang mga Hudyo. And this should not be surprise as a Christian. If you are Christian sa iyong family at sa family nyo, parang kasi yung siguro ang opposition na common siguro if you have unbelievers na mga loved ones and they would say always ganito palagi. Ano ba yan? Pumasok ka na naman sa ibang reliyon. Puro reliyon.
And so they will give opposition kaagad because to them ang religion ay importante para makapasok ka sa langit. But in the Bible, we know that it's not about the religion, it's about relationship kay Jesus Christ. Amen? So, may mga opposition. If you are serving Christ, for those who are serving already sa Panginoon, may mga tao na may mga persecution, opposition na matatanggap mo. May mga challenges mula sa enemy kasi ayaw niya na nagpapagamit ka sa Panginoon. Kasi ayaw niya na naglilingkod ka sa Panginoon. What he wants is gamitin mo ang iyong buhay sa makasanlibutan, sayangin mo ang buhay mo. It's all about sa sarili mo, magpakasaya ka. Magpakasaya ka, gamitin mo ang lahat na meron ka para sa iyong sarili. Ang sentro palagi ay para sa sarili. Pero pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ang sentro, alam mo yan, ang sentro ng buhay mo ay ang Panginoon at ang kanyang kalooban. At yan po ang si Nehemiah. So, si Nehemiah ay mayroong provision para malampasan niya mga opposition. So, may mga experts siya, di ba? May mga supplies na binigay sa kanya. At sa Christian, ano po ba yung provision na binigay sa atin ng Panginoon para mapagtagumpayan natin yung mga opposition, mga hadlang sa buhay natin? Unang-una po, ang banal na Espiritu. Sabi ni Jesus sa mga disciples, bago ako umalis, iiwanan ko kayo ng helper, comforter. At yan po ang banal na Espiritu na magpapalakas sa panahon ng ikaw ay naghihina at magbibigay ng comfort sa iyo. Pangalawa, ang resources. Nagbigay siya ng mga resources. Kung mababasa niyo sa Book of Ephesians, put on the whole armor of God. Ano po yung ang whole armor ni God? Ang truth, ang katotohanan, ang righteousness ni Jesus Christ. When you fall, remember na it's not about sa katuwiran mo. Ito is patungkol sa katuwiran ni Jesus Christ. At maaari kang tumayo at bumalik ka agad, bumangon mula sa pagkadapa. And the gospel of peace, nagbibigay ng kapayapaan, ang gospel, ang pananampalataya, ang kaligtasan, at ang salita ng Diyos. You can read that sa Ephesians chapter 6. And also, isa pang provision ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang opposition, ang mga hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Diyos, ay yung body of Christ. Itong simbahan, we should encourage one another. We can share our burdens. Ito po yung burden ko sa akin, yung problema ko. Can you please na ipanalangin mo ako? Can you please na ilay hands mo ako, ipag-pray mo ako? This is one of the provision of God para mapagtagumpayan natin ang mga hadlang, opposition sa ating pagsunod o paglilingkod sa Panginoon. And may mga mentors, mga tao na ilinalagay sa ating buhay to cheer us, kaya mo yan, encourage us, kaya mo yan. There are people na ginagamit ng Panginoon para palakasin ang loob natin. So 3 days after his arrival sa Jerusalem po, gumawa siya ng inspection sa damage ng pader. Ginawa niya ito sa gabi. He wanted na makita niya yung detalye, yung tax ng mga sira. Di ba po kapag ang engineer mag-build, sinusurvey niya muna ang kabuuan na damage, yung cost. It's like sa pagsunod natin sa Panginoon. In fact, sinabi ni Jesus, di ba, kapag hindi ka pwedeng gumawa ng bahay nang hindi mo na iniisip kung magkano gagastusin mo, yung cost. At ganoon din sa Panginoon. May isipin mo na may cost ang pagsunod sa Panginoon. Hindi ito easy-easy. Naalala ko yung isang tao sa story, sa Bible, I think it's in Matthew and Luke. Sabi niya, Lord, susunod ako sa iyo. Sabi niya, ang mga foxes ay may holes, may lungga, at ang mga ibon ay may mga pugat. Pero ang Son of Man ay walang permanenteng lugar. Or in other words, when you serve God, hindi mo palaging expect na nasa comfort zone ka. Komportable ang buhay. There are times na it will be uncomfortable sa iyo sa pagsunod sa Panginoon. And meron na naman isang tao, Lord, susunod ako sa iyo. Anong sabi ni Lord? Sige, sunod ka sa akin. Pero sabi ng tao na nagsabi na susunod siya, babalik muna ako kasi ililibing ko pa yung papa ko. Dahil lang customary, either maghihintay muna siya hanggang sa mamatay ang papa niya at ilibing niya bago siya sumunod kay Jesus. And sabi ni Jesus, let the dead bury itself. No? Hindi ibig sabihin na wala nang pakialam tayo sa mga loved ones natin, but ang ibig sabihin na ang priority
ng iyong or yung loyalty mo higit sa lahat at priority ng buhay mo ay ang Panginoon. Hindi dapat yung number one, pamilya, or ang pangalawa, ang Diyos. Kasi kung ang number one, pamilya mo, hindi ka makakasunod sa Diyos ng 100%. 50-50. So, sa madaling salita, gusto ni God na number one siya. Siya ang pinaka-priority at pinaka-mahalaga sa buhay mo. So, isipin niyo yung cost. Yung cost. Minsan, may mga bagay sa buhay natin na dapat natin na iset aside for the sake sa kalooban ng Diyos. Either ginagawa natin or either even there are times na kailangan natin pumili kung ito ba ang family natin, ang kagustuhan nila or ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. So there are costs sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ito easy na pagsunod. Okay, madali lang naman pagsunod sa Panginoon. So again, back to the story. Nilibot niya kung gaano yung cost at yung detalye ng mga damage sa pader ng Jerusalem. At magtatanong naman tayo ngayon, bakit ginawa niya ito sa gabi? At pinalipas niya pa ang 3 araw at sa gabi niya ginawa ito. And yung nakikita ko po dito is para, kasi sa gabi, ang mga tao ay tulog, tama po? And so makakapokus siya, there will be no distraction or asking, bakit ka nandito? Bakit mo iniikot? Bakit tinitingnan mo? So there will be no distraction sa kanyang ginagawa. Makakapokus siya sa kanyang pag-survey o pag-inspect. And, or less na mag-leak ang information kaagad sa mga kaaway. And this will be the advantage sa mga kaaway like Sanballat and Tobiah na hadlangan siya sa gawain kaagad na hindi niya ma-survey kung gaano kalaki ang damage. And pangalawang bagay is yung he was wisely thinking kung anong role niya dito, kung anong part niya, anong bahagi niya sa yung gagawin niya sa damage na ito, yung trabaho na ito. Saan ba ako dito? Ano ba yung gagawin ko dito? And napakaganda rin po na we must look, examine, and ask kung ano ba ang calling ng Diyos sa akin. Anong pinapagawa sa akin ng Diyos? What God is calling you to do. God called everyone to serve, not to sit, to just sit. We are called to serve. And binigyan ka ng Diyos ng lakas, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, binigyan ka ng Diyos ng abilidad, o ano man na mayroon ka na maaari mong gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. I-examine, ano ba ang pwede kong maging bahagi sa katawan ni Kristo? Ano ba ang pwede kong maging role, para may gawin naman ako sa Panginoon? And I remember na palagi sinasabi ng pastor ko, do something for the Lord. Gumawa ka ng bagay para sa Panginoon. Gumawa ka naman ng isang mabuting bagay para sa Panginoon. And then in verse 17 to 18, minotivate niya yung mga tao. Ito yung motivation. Nehemiah inspired the people. He motivated the people na maglingkod sa Panginoon. After ng kanyang inspection sa mga walls, humarap siya sa mga tao at minotivate niya mga tao na maglingkod, na maging involved sa gawain para sa Panginoon. And in verses 17 to 18, again, ito yung inspiring na pagsasalita ni Nehemiah sa mga tao. 4 na bagay na mapapansin natin sa sinabi ni Nehemiah sa mga tao, sa kapwa mga Hudyo. Una, yung pinaalala niya na in verse 17, maaari niyo po kung sundan, basahin ko po in verse 17, pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. So, ito po yung pagpapaalala kung bakit nangyari ito, paano nangyari. Remember, di ba, sa pamagitan ni Nebuchadnezzar, at nangyari ito dahil sa pagrebelde nila sa Panginoon. Hindi sila sumunod sa Panginoon. And pangalawa, tingnan niyo po sa pagpapatuloy sa verse 17, wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. So, in-encourage niya ang mga tao na magkaroon ng part sa gawain na ito. Sabi niya, itayo nating muli ang pader ng lungsod. So, he called people na gumawa, mag-serve, may gawin para sa gawain na ito. And ang dahilan, he gave the people, he even gave the people a reason kaya dapat maging involved sila sa gawain na ito. Tingnan niyo po sa verse 17. Ito po yung reason upang mahango na tayo sa kahihiyan. Ito po isang kahihiyan sa kanilang nasyon. Nawasak ang kanilang pader. At nangyari ito dahil sa kanilang kasalanan. Na pangatlo, ibinigay niya ang testimony niya in verse 18 about sa kabutihan ng Diyos. Sinabi niya,
Sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Ito yung testimony niya kung paano siya pinagpala ng Diyos. Testimony niya patungkol sa kabutihan ng Diyos. Remember, chapter 1, binigyan siya ng pahintulot na pumunta sa Jerusalem. Binigyan siya ng authorization letter at binigyan siya ng supplies para sa gawain na ito. So binahagi niya ang kanyang testimony. Testimony is about sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. So, at sinabi niya dito, sa verse 18, balikan po natin kung pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo. Ang sagot nila, kaya't naghanda na sila upang simulan ang gawain. So, mapapansin natin na ang mga tao ay tumugon din sa kanyang panawagan na gumawa, maglingkod, magkaroon ng bahagi sa gawain para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero baka ito yung problema, paano, walang discussion, walang tanong-tanong. Ang kaagad na sagot nila, sige, magtrabaho tayo. Yan po ba yung attitude natin sa paglalingkod sa Panginoon? Walang complain, reklamo, hindi labag sa damdamin natin, hindi napipilitan, willing, voluntaryo na magpapagamit, maglingkod. And so, mapapansin natin dito, walang tanong-tanong, walang reklamo, kagad sabi, sige, itayo natin ang pader, magtrabaho na tayo para ayusin ang Jerusalem. And you will notice sa verse 18, kaya naghanda nga sila upang simulan ang gawain. So, sa English translation sabi, they set their hands to these good good work. And yung question po dito, ano po yung mabuting gawain na tinatawag sa atin ng Panginoon, pinapagawa sa atin ng Panginoon? Ano yung nakikita mo ng pangangailangan na gusto ng Panginoon na maging involved ka, na maging bahagi ka? I don't know, baka tinatawag ka ng Panginoon sa mga ministry, sa mga bata. Ngayong July, meron tayong BBS and we need mga assistant, paragluto, parag-assist sa mga bata. I don't know, baka yun yung sinasabi sa yung puso ng Panginoon. But at least may involvement ka sa gawain ng Panginoon. Walang complain, hindi mabigat sa iyong damdamin, willing ka magpagamit sa Panginoon, na gusto mong ayaw mo na wala kang ginagawa para sa Panginoon, ayaw mo na sa bahay ka lang palagi, nanonood ng TV. You want to do something na kung saan napaparangalan ang Diyos. I don't know, maybe sumama ka sa evangelism para matuto kung paano magbahagi patungkol sa Panginoon, kasi hindi mo alam kung paano magbahagi ng mabuting balita. And you're thinking, baka pag sumama ako dito, matututo ako kung paano mag-share patungkol sa gospel. Perhaps sa worship, kung may binigay sa iyo ng gift ang Panginoon na sa instrument or sa pagkanta, binilagay ng Panginoon sa iyong puso na maging bahagi ng worship team. And so, you are willing. Katulad ng mga tao, sige, lilingkod kami. Let us start para magtrabaho para sa Panginoon, or even siguro sa Bible study. There are times na hindi ka willing na mag-invite mga tao sa Bible study, and you are not willing. Minsan tinatamad po tayo sa pag-attend sa Bible study, and God is calling, knocking, kumakatok sa iyong puso. It's about time na may gawin ka para sa Panginoon. Missions, we are encouraging sa church mission, and it is something na imposible para sa tao pero posible sa Panginoon, participating sa mission, kasi we know everyone is busy sa kanilang mga sariling mga gawain, and their pag-abot sa mission imposible, and when it comes also sa provision for the mission. But we know that may kasabihan, mayroong motto sa Calvary Chapel, where God guides, God provides. Kung saan ka linagay ng Panginoon, saan ka tinuturo ng Panginoon, siya din ang magbibigay ng pangangailangan mo. Ang importante ay sumunod ka. So, maybe sharing yung testimony sa iba. Kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Like Nehemiah, sinare niya ang testimony niya kung gaano kabuti ang Diyos. Na sa pamagitan ng testimony mo, ay ma-encourage ang isang unbeliever na makasabi siya, like sinabi ni Ruth kay Naomi, kung naalala niyo sa Book of Romans, gusto ko ang God mo na maging God ko rin, maging Diyos ko. So, or maybe God is calling you na to encourage others na magpadayon, mangalagad sa tinud-anay sa Ginoo, or magpagamit sa Ginoo. And you have the gift na sa leadership or
about sa pag-encourage, sa pagsasalita. God can use your ability para sa kanyang kaluwalhatian. But yung question is, are you willing ba? Or you're too busy para hindi magpagamit sa Panginoon? Yan yung nakakalungkot sa pagiging Kristiyano, na walang time or too busy para hindi maglingkod sa Panginoon. So God is calling us. Yung application lesson dito, be involved. Like sabi niya Nehemiah sa kanila, maglingkod tayo. Be willing to serve. Be involved sa gawain na ito. Be involved, serve. Don't just be a church goer. Pasok labas sa simbahan. Take time to serve God. Take time to participate. Give time para bigyan mo naman ang Panginoon ng panahon para ialay mong yung lakas, ang iyong abilidad na ibinigay ng Panginoon sa iyo para sa kanyang kaluwalhatian. And sad to say, katulad ng, naalala nyo, we can go deeper, we can expound pa when it comes sa bagay na ito dahil sa New Testament, di ba yung mga servant na binigyan ng talent? Yung iba, bago malis ang master, binigyan ng talent, pero so yung last na servant, binaunlan niya yung binigay sa kanya na resources sa ilalim ng lupa. Sino po naalala yung story? So nagbigay na ng account lahat, yung nauna sa kanya, naging faithful sila, pinagamit nila sa Panginoon, pero yung last, binaon lang niya, hindi tumubo. Kahit lang sabi niya, linagay mo sana sa bangko, nagkaroon pa ng interest. Pero wala siyang ginawa, and the same, ang sinasabi dito, ang correlation sa panahon natin, sa story na ito, yung mga Kristiyano na walang panahon para ipagamit ang kanilang talent, ang kanilang abilidad, ang panahon nila para sa Panginoon. So, let's move on. So pagpapagamit sa Panginoon, tandaan po natin na may mga hadlang. Hindi ko alam kung anong mga hadlang sa buhay natin. Siguro tao ginagamit para mahadlang ka sa pagpagamit sa Panginoon. O yung mga bagay, may mga bagay sa buhay natin na nakakahadlang para maglingkod tayo sa Panginoon. Pero dito sa kwento natin, ang hadlang dito, ay binanggit dito si Sanballat, Tobiah, in verse 19 to 20, maaari nyo pong tingnan. Si Sanballat, Tobiah, at si Gesem. In-intimidate nila si Nehemiah. Sabi nila, parang i-demoralize nila yung pag-atake nila, yung mental na pag-atake para ma-discourage, ma-distress si Nehemiah. Sabi, ano itong ginagawa nyo? Pagre-rebelde sa hari? Diniscourage niya si Nehemiah at ang mga tao. Pero hindi siya nakipag-argumento. Hindi niya pinatulan ang mga taong to. Hindi siya nakipag-debate. Hindi siya nakipag-argumento sa kanilang akusasyon. Bagkus, ang sinabi niya, tingnan niyo sa verse 20, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami ng kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Magtatabaho na kami. I believe na kami ay magkakaroon ng success sa tulong ng Panginoon. In spite na may mga banta sa kanila, they will continue to serve sa Panginoon. So ito yung question po mga kapatid. Yung attitude kasi ni Nehemiah dito, mapapansin natin kahit may mga hadlang sa buhay niya, nagpatuloy siya sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Sa buhay po ba natin, meron po bang nakakahadlang? Mayroon po ba? Ano po ba yung humahadlang sa buhay mo? Kung bakit hindi ka nakakasunod ng tuloy-tuloy, putol-putol. At hindi mo magawang masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ano po bang nakakahadlang? Nawa, kung tunay po natin na mahal ang Panginoon, hindi natin papahintulutan na may makahadlang sa paglilingkod at pagsunod natin sa Panginoon. Magpatuloy tayo at patuloy na magtiwala sa Panginoon, kagaya ni Nehemiah.